What's up mga kabady? Welcome back sa aking YouTube channel. Panibagong araw, panibagong reaction tayo dito sa naging content ni Ate Bupil. Guys, pakibisita ng account ni Ate Bupil. Ililink ko po dito yung YouTube channel niya at sana masuportahan din natin si Ate Bupil. At yun nga mga kabady, may nakita ko kanina sa content niya na si Kapeso na naman ay nagpapasimuno na naman ng panibagong yugto para masira na naman ng Kalingap Angel at kinukumpara niya pa si Carla tsaka si Beyonce. Kaya huwag na natin patagalin ito mga kabady. Umpisa na natin to. Tara, let's go! So ayun, muli ito, nakikita nyo sa ating thumbnail, sulsul. Sino sulsulan? Ni Kapeso, si Carla. At gusto ni Kapeso na paalisin si Carla sa Kalingap. Alam mo ikaw, ito yun ito yung ugali mo talaga eh. Hindi, alam niyo yung nananahimik, si Carla, na parang gusto mong, parang ini-issuehan niya, hindi ko alam kung ano pinag-alaban nito, ha? Nandito tayo kay Kuya July. Ano ang problema? Bakit si Carla na nananahimik ay gusto mo paalisin ng Kalingap? Nasa Si Kapeso no mga kabady. Parang binuhay lang siya dito sa mundo para manggulo. Hindi mo maintindihan kung ano yung gusto niya. Hindi pa ba siya paldong-paldo dyan kay Beyonce? Na kung saan ginagamit na niya si Beyonce ngayon? Na kung saan kumikita na siya dyan dahil kay Beyonce? Hindi pa ba siya sapat yan? Na pati si Carla na naman, hihimasukan niya na tahimik yung buhay ng isa? Na kung saan si Carla may sariling account na, may maganda na siyang bahay na pinatayo na galing sa sarili niyang pinaghirapan. Bakit nangihimasok si Kapeso na naman dito? At bakit niya didiktahan si Carla na umalis sa Kalingap? Ano ba? Ano ba talaga Kapeso yung binuhay mo dito sa mundo? Yung manulot ng tao, manira ng samahan at manira ng buhay ng may buhay? Naku Kapeso ka. niya, kung ako sa'yo, Carla, mas para, eto nandito ha, may gagamitin tayong video clip, nandito na kay Kuya July. At dito, hindi ko alam kung ano gusto niya mangyari. Para ikinukumpara niya, si Carla, si Beyonce, mas maganda raw na ang buhay, nag-YouTube, ganito, ganyan. Pagbago ka na? Wala nang pagbabago yan. Magbabago na lang yan kapag sa loob na sa ng selda. Pero katulad nito, nandito lang yan sa labas at pakalat-kalat ng kagaguhan niya. Hindi wala yan. Wala yung pagbabago kahit na latiguhin mo pa yan. Wala nang pagbabago yan. Kailangan niya na dyan, ipasok na sa selda. At bakit niya pa kailangan ikumpara si Beyonce kay Carla? Na kung saan napakalayo naman ng ano tawag dito, ng pagkatao ni Carla kay Beyonce. Di ba mga kabady? Ang lala nito ni Kapeso eh. Binuhay lang siya dito sa mundo para manggulo at manira ng buhay ng may buhay. Alam mo yung, nakikita ko ngayon, tatawa-tawa ka pa dahil sa mga pangyayari na nagpuntahan doon yung mga Kalingap vloggers sa Bulwagan, ano? At walang nakikita sa iyo na parang mayroon kang pagpapakumbaba at katunayan ay binablog mo yung talong natanim doon, kila Nanay Hansel. At yun daw ay talong ni Hari. Speaking of Hari ha, baka sabihin na naman ha, baka sasabihin na naman ni Ate Edna ay tinatawag-tawag ko na rin Hari. Ako ay natural kasama po yan sa ating pag-reaction kasi yun yung tawag nila. Okay? Pinablog yung talong, inano kay Kuya Bal, yun daw ay talong ni Hari. Walang nakikita kababaan at nagsisisi, walang nakikita ang pagbabago sa iyo. Pati ba naman si Carla? Gusto mo umalis sa Kalingap? Gusto mo magkalintik-lintik, mabas, gumagawa ka ng issue. Ano ang problema mo kay Carla? Ha? Eto guys, sa lahat ng ating mga minamahal na viewers, sa lahat ng mga nagsusuporta, daloy, nananahimik ang Carla, bakit parang sinusulsulan ito? Na, gumanda na ang buhay. Gumanda na ang buhay, lalaban mo. Ano ang gusto mo mangyari? Mabas din, mawala ang mga angels ng Kalingap? Pabira ka. Lahat na lahat, pinakialaman mo. Eto, Kuya Joy, para. Bigyan ko lang po kayo ng konting intro dahil nga po ang nagsusulsol kay Carla o kaya ginagamit si Carla ay yung nasa sakdal ko. Nagsusulsol. Kita mo lang, grabe no, ang ano ni Kapeso, ang lakas ng radar niya na himasukan kung ano yung meron sa Kalingap. Walang kadala-dala to, may kaso na siyang hinaharap. Hindi na nga niya hinarap, hindi niya nga sinipot yung first hearing niya. Ganyan pa yung pinagagawa niya. Talagang si Kapeso parang, ano to eh, parang nilihi to sa pagkademonyo tong tao na to. Kung hindi manggulo, maghahanap ng ikakagulo. Pati yung mga tao na nananahimik, pinapakialaman niya at gusto niyang guluhin. Ngayon, kung susundin ka ni Carla, ano yung mangyayari kay Carla?
Masustentuhan mo kaya katulad ng pag ginagawa ng kalingap na tulong sa kanila? Masuplayan mo kaya ng pang-allowance yung bata? Naku Kapeso, mag-isip-isip ka sa kaso mo nga nang hinaharap ngayon. Nanlilimos ka nga sa mga alipores mo dyan. Tapos gusto mo pang paalisin si Carla sa kalingap? Ano yung mangyayari sa buhay ng tao kapag sa'yo napunta? At kapag ikaw yung sinunod? Demonyo ka talagang diktador kang tao ka, hayop ka talaga at ugali. O ginagamit si Carla ay yung nasasakdal. O si Kapeso, papakalanan ko na. Hindi ako magliligoy-ligoy na. Ginagamit ni Kapeso. Nagsusulsol. Ano ba yun? O yung nireklamo ko, mga kabayan natin. So ano po ba ang tinutukoy ni Kuya July po patungkol po sa Ano yung kuya? Siguro po, kunin natin yung short clips galing dito sa Facebook Reels. Nakashare po ito. Okay, ito ay video clip na kay Kapeso. Okay, may strike na. May strike na siya mga kapsulat. Okay, huwag ka mag-strike. Ikaw naman. Ano Kapeso, nakakailang strike na din. Pero hindi nasusunog. Ganyan na nangyari sa akin kung strike mo kami. Okay, tuloy. Kung ano sinasabi nga ba? Ano nga ba? Kasi yung ito, nagkagabi, di ba? Patungkol sa pamilya. Ano daw? Patungkol sa pamilya, ano? Eh, siyempre yung pagbangon nila, di ba? At syempre, ulitin nga muna natin. Ito. Dito sa Facebook Reels, nakashare po ito. Siya na pakialam nila. Sobrang tumigil. Kasi yung ito, nagkagabi, di ba? Patungkol sa pamilya. Yung issue lang ni Beyonce, yung patungkol sa pamilya, yung patungkol sa pagbangon ng pagbago ng buhay nila, ano ba problema mo? Kung gusto mo magdepensa ka, opinion. Pero yung magsasosol ka dito, issue lang, patungkol sa pamilya, patungkol sa pagbangon ng buhay nila. Eh, siyempre yung pagbangon nila, di ba? Oh. Siguro napag-iisip na nila. Siguro, napag-iisip-isip na nila din, oh. Sana nga napag-isip-isip nila na kung hindi dahil sa kalingap, hindi sila nakaahon sa buhay nila kung ano meron sila noon. Ikaw kasi Kapeso, ang daldal mo kalalaki mong tao para kang may putay sa noo. Akala ko ba pisot ka? Akala ko ba may bayag ka? Pero yung mga pinagagawa mo dito sa social media, nakahayupan mo, nakagaguhan mo, para kang may pik-pik sa noo. Daig mo pa yung babae sa kakadada mo. Napag-iisip-isip na nila, Na bakit naman si Beyonce umalis sa kalingap? napag-iisip-isip na nila na bakit naman si Beyonce umalis sa kalingap. Di ba? Oh. Wala lang. Alam mo, hindi mo ba alam? Matagal ka na dyan sa kay Beyonce. Hindi mo pa alam na kung ano yung dahilang bakit umalis. Dahil nga sinulot ni Dr. Labian. Dahil nga winakwak. Dahil nga winakwak nyo, kita mo kahit ikaw andyan ka din. Kasi isa ka ding isa ka ding Judas. Para na maging ganyan yung landas ng tanang tao na yan. Hindi na yan bata. Kayo yung nagsulsul dyan. Kayo yung nagwakwak sa tao na yan. Kita mo ngayon, magkaisa kayo. Oh, walang love team. Ay ano? Nakagawa pa ng YouTube channel ng Malaya. Sino ba napag-isip nila na umalis sa kalingap walang love team, nakagawa pa ng YouTube channel na Malaya? Ano ang gusto mo kontokin? Alam mo ba kung bakit umalis siya sa kalingap? Ha? Dahil na rin din sa kalagawa ng mga ka-issuehan nila King at ni Manas. Hanggang saan pa sila? Oh, hindi na topic natin. Hindi na topic natin. Lalaw tayo eh. Dapat ini-analyze mo kung bakit sila umalis. Alam mo yan, dahil Wala yan, hindi yan maka-analisa si Boy Pordoy na yan. Kasi nga, kahit sarili niya, hindi niya nga ma-analisa eh. Hindi niya nga na-analyze na yung kaso niya na dapat kailangan siputin niya yung unang hearing niya para siya ng depensa sa sarili niya. Pero tingnan mo, sa sarili niya nga Ate Bupil ha, sa sarili niya nga, hindi niya nga ina-analyze yan eh. Kung ina-analyze niya yan, at kung nag-iisip yan, ganyan na yung sitwasyon niya, may kayabangan pa pag nagla-live para pagtawanan yung mga pro-kalingap na nandoon, pati yung abogado, pinagtatawanan niya, tatawagin niya pang bobo. Walang pag-analisa yan. Inano na yan, nilamo na yan ng pagkademonyo yung utak niya. Kaya ganyan siya. Tapang at yabang na lang yung meron sa kanya ngayon. Pero tingnan natin kung hanggang saan yung tapang at yabang niya ngayon. Sumusuka din naman. Bakit mo sasabihin sumusuka? Ikaw ay nakamonitor 24 oras, lahat ng mga upload ng kalingap ay iyong subaybay. Ano ba? Paano nga niya hindi magsubaybay yan 24/7 yan sa upload ng kalingap? Wala namang pwedeng mag-i-content yan eh. Sa tagal-tagal na niya. Sa YT. Imaginein mo 3 yung YouTube channel niya. Ano yung laman ng account niya? Puro kalingap. Diyan siya nabubuhay eh. At diyan yung pinagkikitaan niya lang. Yung kung ano yung meron sa kalingap at gagawin niyang mali yung mga tamang ginagawa ng kalingap para lang may i-content siya. Imaginein mo 3 account niya sa YT, puro kalingap yung topic niya at content niya. Kaya ganyan siya. Kadesperado bantayan yung kalingap 24/7 para may pang-content siya, para may mapagkitaan siya. Ganyan kabugok yung Judas na yung Kapeso. Ano pinaglalaban mo dito? Na umalis, nakagawa ng channel na Malaya, kaya Inuulan ng biyaya. inuulan ng biyaya. Umalis, nakagawa ng channel na Malaya, inuulan ng biyaya. So, ibig sabihin Kapeso, ikaw lang din naglalaglag at ikaw lang din yung nagpapatunay na yung ginawa ng Batalero family is puro pera-pera na lang. Kaya sila umalis para magkabuo sila ng sarili nilang account sa YouTube channel para yung pera mapasa kanila lang. Kasi yung hindi ko lang alam mga kabady kung ganoon din yung opinion nyo Parang yung dating kasi doon sa nagparafitol po sila,
kino-content sila, parang gusto nila na kung magkano yung kinita per content sa kanila lahat ibibigay. Kasi nga, gahaman sila sa pera. Ito mismo, si Kapeso mismo nagsabi. Si Kapeso mismo ang naglalaglag sa sarili nilang team. Si Kapeso mismo ang naglalaglag para mas lalo pang madiinan si Beyonce. Tama ba yan? Na nasa isang team lang kayo pa naglalagan dyan? Na ngayon, may nakita ko kanina sa reaction video ni Kuya KSM na may mga nagko-comment doon na nag-aaway-away na daw at may nag-comment daw sa loob doon sa live ni Dr. Love na ayaw na daw ng Team Guwapa kay Kapeso. Alam niyo mga kabady kung bakit daw. Ayon doon sa comment at napag-usapan doon na si Dr. Love, ang sinisigaw niya na sa kanya si Beyonce at kung wala si Dr. Love, walang meron kung anong meron ngayon si Beyonce. Pero ang nangyari, si Dr. Love, magkaharap lang sila ng bahay, ilang buwan na, pero hindi pa siya nakapag-live or nakapag-content na kasama si Beyonce. Pero ano nangyari ngayon? Si Kapeso galing sa Batangas, papunta doon sa Bicol, kung saan nakakasama niya pa sa pagla-live si Beyonce. At mismo, sa live mismo ni Kapeso, andun siya sa bahay ni Beyonce at kasama niya si Beyonce. Samantala si Dr. Love yung bukang bibig niya na kung hindi dahil sa kanya, wala si Beyonce sa Kalingap. Pero never siya nagkaroon ng live na kasama si Beyonce hanggang dyan lang siya sa bahay na kung saan yung live niya nakatutok lang sa harap ng bahay ng Batalero family. So hindi malabo na hindi talaga sila mag-away-away dyan. At ang kinina naman ni Dr. Love, sila-sila na naman dyan magkakainggitan. Sila-sila na naman dyan magtuklawan mga kabady. Hindi yan magtatagal. Magkakagulo din dyan sila sa loob. Lalo na nagsama-sama yung may inggit sa Kalingap. Hindi imposible na sila-sila din dyan hindi lalamunin ng inggit. Lalo na, nagla-live ngayon si Kapeso sa loob ng bahay ni Beyonce. Kanino napupunta ang palipad? Nasa kay Kapeso. Si Dr. Love, ang sinasabi niya na siya yung nagpakahirap para makilala si Beyonce sa Kalingap. Nagkaroon ba siya ng chance na mag-live doon sa loob ng bahay ni Beyonce at makasama man lang si Beyonce sa isang live? Never, di ba? So hindi maiiwasan at hindi imposible na dumating sila sa point na sila mismo ang magbabanggaan dyan. Imagine niyo si Dr. Love, magkatapat lang sila ng bahay ni Beyonce. Hindi niya pa nagawa na mag-live na kasama si Beyonce on screen. Samantala si Kapeso galing Batangas. On the spot, naka-live siya kasama si Beyonce, lalo na sa mismong bahay. At kung si Beyonce at kung yung nanay niya nag-iisip, kalalaking tao ni Kapisot, bakit hinahayaan niya yung anak niya na di bang sabi niya ayaw niyang manyakin, ayaw ng anak niya minamanyak? Ano ginagawa niya? Ang lapit ng bahay ni Dr. Love, magkaharap lang. Kung may delikadesa, yung dalaga na yan, at yung nanay niya at ang magulang niya na yan, dapat humagitna sila. Sasabihin na Kapeso, baka pwede doon ka lang doon mag-live sa bahay ni Dr. Love. Kasi alam naman nila na binabato na sila, binabaha na sila, may tsunami na sa pangbabash about sa kanila. Pero yung habol lang nila dito is yung mapagkitaan nila. Hindi na mapagkitaan, kundi yung pang-front lang nila pero hindi nila iniisip yung dignidad nila. Diba? Katulad niyan, may mga kaso na silang kailangan harapin. Si Beyonce, ayaw nga kay Edo kaya nga nagpa-Raffy Tulfo kasi nga minanyak daw siya ni Edo. Tapos ngayon lang sila nagkita ni Kapeso. Nagla-live sila, magkadikit pa silang dalawa sa loob pa ng bahay. Kung talagang may delikadesa yung babae na yan, bakit hahayaan niya na doon mismo sa loob ng bahay na kung saan Kalingap ang nagpabahay dyan? Isa lang yung punto dyan. Binababoy nila ang bahay na pinagawa ng Kalingap sa kanila. Kasi nga puro baboy sila eh. Kung may delikadesa yung babae na yan, dapat doon na lang tayo kay Dr. Love magla-live. Isama natin si Dr. Love o ganito, ganyan. Pero wala. Ang lupit talaga ng Batalero family na to. Wala ng delikadesa, wala ng kahihiyan sa mga sarili nila. Tapos kapag may nagsalita, may nag-content, nag-react sa kanila, sasabihin lang nila na binabanatan sila, pinapahiya sila. Paano hindi kayo mapapahiya kung kayo mismo ang may gawa? Kayo mismo ang nagpapakita ng dahilan para ipahiya pa kayo lalo. Hindi naman kayo ipapahiya ng tao kung kayo mismo pinapakita nyo na may dignidad kayo sa sarili ninyo. May delikadesa kayo para sa sarili ninyo. Pero wala. Harap-harapan sa kamera, yung kabastusan at kababawian nyo din.
Kaya hindi nyo masisisi yung mga reactor at yung mga nagko-content sa inyo kung bakit ganyan yung pag-iisip. Kasi nga, ina-analyze yan isa-isa. So hindi talaga malabo na hindi yan sila magkagulo dyan ni Dr. Love at si Kapeso. Wala sa kalingap. Kahit wala sa kalingap, sir, ang gusto mo puntuhin. Ang mga angels sa halimbawa si Carla ay aalis na rin. Dahil Kahit wala sa kalingap. kahit wala sa kalingap, sir, ang gusto mo puntuhin. Ang mga angels sa halimbawa si Carla ay aalis na rin. Dahil inuuna naman ang biyaya, nakakagawa naman ng channel na malaya. So, Diba? At malaya si Beyonce, nakibalik yan sa mga kalingap angels. bakit ba kinukumpara? At malaya raw si Beyonce, yun daw ang kaibahan ni Beyonce sa ibang mga angels. Ito yung mahirap sa lahat ng mga nagmamahal kay Beyonce. Ito ginagamit niya si Beyonce pagkumpara sa ibang angels. Mali ito. Huwag mo kasangkalanin yung pamilya. Or ito si Beyonce na ikinukumpara mo kumpara dito sa ibang angels. Ginagamit mo siya. Di na pagkukumpara na si Beyonce malaya, nakagawa ng channel, kumikita, o may mga sponsor. Dito magkakaroon na naman ng pangbabas kung Maling-mali talaga na hindi naman siya pinapakialaman ni Carla. Hindi naman nagko-content si Carla about sa kanya. Pero ngayon, hihimasukan niya, papakialaman niya, kinukumpara si Carla kay Beyonce na magkaiba naman. Hindi ko alam mga kabady kung ganyan din yung pag-analyze nyo at sa mga nakikita ninyo about Beyonce versus kay Carla. Ipalagay na natin kasi kinukumpara na ni Kapeso si Carla at kay Beyonce. Dito tayo sa personalidad ng dalawa. Personalidad ni Beyonce, nung umpisa pa lang, mukha siyang kawawa. Ngayon na meron siya kung ano siya ngayon, lumabas ang tunay na kulay. Hindi lang nag-iba yung panlabas niyang anyo, pati yung panloob niyang anyo, lumabas na din ang totoo kung anong meron na ugali sila. Kung napanood ninyo doon sa una na content ni Rab, nung tinanong siya kung kilala ba sila, ang sagot agad ni Beyonce doon, oo, kilalang kilala. So may possibility talaga na paglalamangan niya. Tinitake niya yung advantage doon sa Kalinga porket kilalang kilala niya na tumutulong, kaya kinuha niya yung spotlight niya para lang makuha kung ano yung kailangan niya. Ngayon, na kung ano meron na sa kanila ngayon sa pamilya niya, hindi lang para kay Beyonce, kundi para sa pamilya niya, lumabas niyang tunay na kulay niya. At kung natandaan niyo ang pagkasabi niya na gusto na nilang umalis doon sa lugar nila, sa dating bahay nila na nasa tabing dagat, kasi aping-ape daw sila doon. Sa ngayon, nakikita na natin kung ano ang pag-uugali nila at dyan na natin mapagtanto yung sinasabi niya na aping-api sila doon kaysa sa sitwasyon nila ngayon. Kaya din siguro sila aping-api doon sa paligid nila kasi yung nasa paligid nila doon yung nakakaalam ng tunay na ugali nila. Real talk mga kabady Ngayon, na kung saan umahon na sila sa kahirapan, nagkaroon na sila ng milyones na bahay, nagkaroon ng tricycle, motor, may negosyo pa, hindi lang panlabas yung nagbago sa kanya, kundi pati yung sa kalooban niya, lumabas na din ang totoong kulay. Ano natin kay Carla. Kasi inaano ni Kapeso Kinukumpara niya Si Carla, tingnan yung mga kabady kung ano meron siya ngayon. Si Carla, simula nung nakilala yan siya sa Kalingap, simula nung makontent niya ng Kalingap, simpleng babae. Tahimik din. Na pinapakita na may dignidad siya sa sarili niya at may delikadesa. Ngayon, na kung anong meron si Carla ngayon, may maganda ng bahay, may maganda ng buhay, may sarili ng bahay na pinatayo galing sa sarili niya. Ano klaseng achievement yun, mga kabady, para sa sarili mo, di ba? Na makapagawa ka ng sarili mong bahay sa sarili mong pera. Beyonce, wala ka sa kalagitnaan ni Carla para ikumpara kayo ni Kapeso. Si Carla may napatunayan na. Pero, ano ang nangyayari kay Carla ngayon? Sa kung ano yung nakikita ko, alam ko yan din yung nakikita ninyo para ma-analyze nyo din. Si Carla nagbago, yung panglabas niya, nakakabihis na siya ng maganda, nakakapag-aral siya ng maayos, pero yung kalooban niya, pinapakita niya pa din na kahit ganyan nakataas at ganyan na yung na-achieve ni Carla, yung respeto niya sa taong nakatulong, nandyan pa din. Yung sa respeto na lang tayo mga kabady titingin, andyan pa din siya. At kung hindi nyo napapansin mga kabady si Carla, ang isa sa Kalingap Angels na kung saan kapag may scout, si Kalingap Rab at ang buong team nila, sumasama si Carla para bisitahin yung mga kasamahan niya na Kalingap Angels din or yung mga Kalingap beneficiary. Isa lang sa patunay na grateful si Carla at suportado niya kung ano yung ginagawa ni Kalingap Rab kasi alam niya yung pakiramdam na nung time na walang-wala pa siya. Kaya yan yung pinaparamdam ni Carla
na kapag may content si Rob, kapag may free time si Carla, sumasama siya para personal din ipakita yung suporta sa Kalingap. At kinakamusta niya mismo yung kasamahan niya na natulungan ng Kalingap Rob. Kung si Carla walang respeto sa Kalingap at hindi siya grateful sa kung anong meron siya, bakit siya sasama sa mga beneficiary na scout ni Kalingap Rob para mga musta din? Para ipakita din yung presensya niya kung anong meron siya. Nagbago na yung buhay ni Carla. Nagkaroon na siya ng sarili niyang bahay dahil sa pinaghirapan niya. Nakakapag-aral siya ng tuloy-tuloy. Pero ano yung nakikita natin kay Carla? Ganon at ganon pa din siya. Wala tayong nakikitang kagaspangan niya. Magka-love team sila ni Jomar ngayon. Pero hindi natin nakikita yung katulad sa nakikita natin nung time na naka-love team pa si Beyonce tsaka kay Edu. Na kung saan, pinatulfo niya si Edu dahil manyak daw, pero kung ano yung napapakita nila sa social media, kung paano siya pumilipit kay Edu, pati off-cam minsan may nag-upload, may nagpo-post, makikita mo kung gaano siya pumipilipit kay Edu. Samantala, si Jomar tsaka si Carla, ilang buwan na silang love team. May nakita ba kayong ganyan sa kanila? On and off cam? Wala. Kasi si Carla, may sariling dignidad na iniingatan. May sariling respeto si Carla sa sarili niya. Samantala, ikaw, Beyonce, wala kang respeto sa sarili mo. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit wala kang respeto sa mga taong nakatulong sa iyo ngayon. Mababwisit yung mga tao sa iyo, ang mapapansin dito is yung dalaga, si Beyonce. Tigilan mo na lang para matigil na rin yung mga kaisya niyan, si King, si Manas. Ha? Ikaw, tigilan nyo na yung paggamit dito sa dalaga para matapos na yung issue. Alam nyo mga kabady, no? Mahaba pa tong video ni Ate Bupili. Alam nyo kasi mga kabady, no? Kaya mas lalong umiinit at umaapoy ang usapan dito sa pamilyang Batalero dahil din sa mga taong nakapaligid sa pamilya nila. Katulad nito, magla-live siya. Content niya, Beyonce. May mga nababanggit siya, may mga nabibitawan siyang salita about Beyonce na kung saan pwedeng balikan si Beyonce sa kung anong sinasabi niya. Magla-live si Dr. Love. May sinasabi about kay Beyonce. Hindi naman tugma sa sinasabi ni Kapeso. Sino ang nababalikan dito? Ang dalaga at ang pamilya niya. Katulad nito, dito sa social media, may mga basher sa Pro Kalingap na papasok sa content ng Pro Kalingap, tapos yung i-comment about Beyonce. Sino ang nababalikan sa mga comments ng aliporis nyo dyan? Si Beyonce. Paano matatapos ang usapin about kay Beyonce kung kayo mismo ang nagbibigay ng rason at dahilan para pag-usapan yan? Katulad nito kay Kapeso, kalalaking tao pero basa yung bunganga niya. Nagko-content siya about Beyonce, about Kalingap. Sino ang nababalikan? Sana mapapaisip kayo. Ayaw ipa-content na sa Kalingap si Beyonce dahil daw magulo, pero dahil dyan na hinahayaan lang ng nanay ni Beyonce, yung mga tao dyan sa paligid nila na pag-usapan sila, mas lalong gumugulo. Sino ngayon yung naiipit dito sa gitna? Sino ang naka-front dito? Kundi kayo mismong pamilyang Batalero. Dahil hinahayaan niyo yung mga taong nakapaligid dyan na mag-social media, tapos kayo yung pag-uusapan. Alangan man mananahimik lang yung mga Pro Kalingap na kung saan kami yung nakasubaybay sa kung paano kayo naihaon sa hirap. Talagang pinapakita nyo lang na pera-pera kayo. Pinapakita nyo lang na garapal kayo pagdating sa pera, Batalero family. Kayo mismo ang nilalaglag ni Kapeso. Tapos ngayon, nag-live kayo kanina, tuwang-tuwa kayo kasi andyan si Kapeso na tinutulungan kayo. Hindi nyo pa naiisip na yung iniisip ninyong maganda kay Kapeso, hindi nyo alam na napapahamak na pala kayo. Kayo yung ginagawa nilang sangkalan para lang may mapag-usapan din. Tingnan nyo kapag nagkagulo, kapag nandyan na kayo, na makatanggap na ng warrant of arrest, tingnan natin kung hanggang saan kayo susuportahan ni Kapeso. So hanggang doon lang yung natin mga kabadino, yung reaction kasi maba yung video ni Ate Bupil. Kaya sana, bago matapos ng video na to, sana si Carla maging gawin niyang inspirasyon si Joy. At gawin niyang maging salamin si Joy sa kung ano man yung naranasan ni Joy dati, sa kung ano yung natatahak niya ngayon. Sana hindi siya magpadala sa mga sulsol, sana hindi siya magpadala sa
sa mga pasilaw para lang kumalas sa Kalingap. At alam ko naman na si Carla is mabait yan. Parang si Joy yan na may panindigan yan. At sa nakikita ko kay Carla, may pinaghahawakan yan na respeto kay Kalingap Rab, hindi lang kay Kalingap Rab kundi sa buong team Kalingap. So sana sana Carla, wag ka lang magpapadala sa mga kabila kung ano-ano man para lang makalabas ka dyan sa Kalingap at masira ang samahan ninyo ni Kalingap Rab. So yun lang mga kabady. Maraming salamat sa inyong panonood. Ingat, God bless, at to God be the glory sa ating lahat. Bye.